Nakatulala si Amber sa mga pagkain na nakahain sa kanyang harapan. Ilang minuto na rin siyang naroon at kung gaano siya katagal na nakaupo roon, gano'n na rin katagal na lumilipad ang isip niya. She's actually having lunch with Sebastian, alone. Matapos kasing eksenang ginawa ni Mr. Fernan sa library, napagdesisyonan ni Mrs. Divina na mas mabuting umuwi na sila sa Pilipinas para maiwasan ang anumang alitan ni Lola Imelda o kaya naman inarinig niya kay Sebastian. Hindi na niya kasi nakausap pa si Mrs. Divina dahil matapos niya mag-freak out sa realization niya kanina, nagkulong na siya sa banyo. Saka na lang siya ulit lumabas doon nang sabihan siya ni Sebastian na handa na ang tanghalian. At nang sabihin sa kanya nito ang tungkol sa balita, gumaan ang pakiramdam niya. Baka kasi hindi na taga niya kayanin ang pagtitimpi niya kapag nagbitaw na naman ng masakit na salita si Mr. Fernan sa kanya. Si Hannah naman, narinig niyang sumama na rin sa mag-asawang Smith. At si Grandma Imelda, natutulog pa raw sabi ng nurse nito at mas mabuting hindi na muna istorbohin. And now here she is. Pinapanood si Sebastian habang kumakain ng masarap na pagkain na hinanda para lang sa kanilang dalawa. Pero wala sa mga pagkain ng isip niya, kundi nasa realization niya kanina na nagsasalo siya kay Hannah. She still can't believe that she's jealous. How can she when she had never been jealous? In fact, she never really gets jealous. Napatuwid si Amber ng upo dahil sa naisip. Bumangon ang pag-asa sa puso niya. Now that she's calmer and more level-headed, mukhang hindi rin naman nga talaga siya nagsaselos kay Hannah. Mukhang naging aktibo lang ang kakaperanggot na inggit hormones niya sa katawan. Because Hannah was effortless beautiful and everything she's not. Oo, yun lang siguro yun. Naiinggit siya kay Hannah, and like she's jealous of Hannah dahil sa closeness nito kay Sebastian. Umirap siya na may kumpiyansa. Mag-aapoy munang Antarctica at mag-snow ang Sahara bago siya magsalo sa ibang babae dahil kay Sebastian. Ano yung magaling na lalaki na yan? Sinuswerte? Bakit siya may in love dito? Hindi naman totoong kanilang kasal. At wala pa sa ganung level ang kapestehan niya para gawin niya yon. Isa pa, masyado na magulong sitwasyon niya sa mga Smith para dagdagan pa niyang usapang pag-ibig. Malinaw ang kanyang kontrata. 6 na buwan lang siya mananatili sa buhay ni Sebastian. After that, she's out of his life forever. Nagsimula na si Amber maglagay ng pagkain sa kanyang plato. Now that she has sorted her emotions, mayroon na siya ulit ganang kumain. Ilalagay na sana niya ang kutsara sa bibig nang tumunog ang cellphone ni Sebastian. Agad siyang nag-angat ng tingin dito. Huminto ito at naghintay ng pangalawang ring bago nito tuluyang kuhanin ang telepono mula sa bulsa nito. Agad na nagsalubong ang mga kilay ni Sebastian nang tingnan ang tumatawag. I need to take this. Nito, bago tumayo at naglakad palabas ng dining area. Kung sino man ang tumatawag kay Sebastian, siguradong mahalaga yon. Nagkibit-balikat na lang siya at itinuloy ang pagkain. Segundo lang ang binilang, bumalik ulit si Sebastian sa dining room. Si Bianca yon. Tumawag lang siya para bantaan ako na dapat kong taratuhin ka ng mabuti. Dahil kung hindi, ay lilipad siya papunta dito ngayon din at sisipain ang tinatago ko. Anong sinabi mo sa kanya, Amber? Kumurap siya at lihim nang umiwi. May resibong kapestehan niya kanina. Dahil matapos nga pala niya magpahanap ng albularyo, bigla nitong tinapos ang tawag nang wala pang paliwanag. At malinaw na niyang naalala na in-off din niya ang kanyang telepono habang nagtatago siya sa loob ng banyo. Mahina siyang napatikhim at dahan-dahang tumayo. I'll be back. Aniya, bago patakbong tinungo ang hagdan. Amber POV. Napabuntong hininga si Amber nang tapusin niya ang tawag kay Bianca. Nagpaliwanag siya, nagdahilan, at gumawa ng palusot para lang maniwalang kaibigan sa kanya na prank call lang ang ginawa niya kanina. Of course, hindi siya pinaniwalaan ni Bianca noong una.
Ngunit nanatili siya sa kanyang alibay. Tinitiyak na inilalagay niyang pinakamaraming detalye hanggat kaya niya pang mas lalong convincing ang kanyang alibay. Dahil kung hindi, lalo lang hahaba ang usapan. Sa huli sumang-ayon si Bianca sa kanyang alibay at sinabi sa kanya na kung kailangan niya ng tulong sa anumang bagay, kailangan lang niyang tawagan ito. Umuo na lang din siya para matapos niya. Alam niyang hindi siya masyado magsisinungaling sa kaibigan. Dahil tulad niya, kilala rin siya nito. Mabubuking siya nito ng di oras kapag nagtagal pang usapan nila. Mabilis na napalingon si Amber sa pinto nang bumukas iyon. Ito si Bastian. Maingat tong humakbang papasok sa kwarto nila bago marahang isinara ang pinto. Nakausap ko na si Bianca. She said sorry for freaking out. Ngumisi lang ito at lumakad ng ilang hakbang palapit sa kanya. Mukhang mas relax ka ngayon. Pwede mo na sigurong sabihin kung ano pinag-usapan niyo ng lola ko. Mabagal na bumuntong hininga ang pinakawala ni Amber. Ngayon, iniisip niya kung anong inaasal kanina. Mukhang malala talaga siya. Valid question lang ang tanong nito kanina. Pero imbis na sumagot, nagdabog siya kay Sebastian na parang importante ang kanyang pinaglalaban kahit hindi naman. Naimbyer na naman siya sa kanyang sarili ng hindi oras. Paano? Wala nang pinipiling lugar ang kamulala niya. Hindi naman siya dating ganun. She's smart, witty and full of confidence. And now that she's married to Sebastian, she's becoming into lying over-analyzing nervous wreck. Amber, untag nito sa kanya. Pumitik pa sa harap na mismong mukha niya. Are you okay? Oo naman, okay lang ako. Alanganin niyang umpisa. Pumayag naman si Grandma Imelda na ibalik ko yung mga binigay niya. Sinabi ko lang sa kanya na hindi ko deserve ang lahat ng yon. Sumagot si Sebastian. Pero halos hindi niya maintindihan dahil wala sa sinabi ng lalaki ang isip niya. Nasa mga pinag-uusapan nila na matanda kanina. Ngayon na maayos ng kanyang wisyo at kaharap na niya si Sebastian, hindi pa rin siya makapaniwala na sa kabila ng karanya ang tinatamasa nito, naroon ang isang dating napabayaang maliit na batang lalaki na naghahangad ng pagmamahal at pangangalaga ng kanyang mga magulang. Ngayon ay iniisip niya, paano ito dadalhin ni Sebastian kapag pumanaw na si Lola Imelda? Naalala na naman ni Amber ang pinangako niya sa matanda. Ang forever na never naman talagang mangyayari. Amber, will you? Untag ulit nito sa kanya maya-maya. Ha? Ano? Oo. Lihim siyang umiwi. Hindi niya alam kung para saan ang sinasabi niyang oo. Ngunit ang pagsasabi ng oo sa isang bagay na hindi niya alam ay mas mabuti na kaysa aminin. Ang kanyang mga iniisip ay gumagala muli sa isang lugar sa pangalawang pagkakataon. Ngumiti ito. Really? Great! Just wear something comfortable. We might need to hike for a few minutes. Hike? Mag-hike tayo? Yes. Pumayag ka lang o nagbago naman ang isip mo ngayon. Pesto talagang pagkatulala niya. Kung ano-anong kanyang tinatanguhan kahit na hindi naman niya gusto. Paano na maghahapon yung pagkakakulong sa kwarto? Ang usual day niya ang kanyang mamimiss? Mukhang wala na naman, bulelyaso. Ano? Oo, hiking tayo. Alanganing sabi niya, kahit na gusto niya sanang bawiin ang kanyang sagot. Paano? She was never the athletic type. Tiyak na hihingalin lang siya doon at ipapahiya ulit ang kanyang sarili. Ngumiti lang si Sebastian. I'll just go out so you can change. Anito, bago pumihit na patungo sa pinto. Subalit nakakailang hakbang pa lamang ito nang muling pumihit pabalik sa kanya. You have something on your face. Anito, bago inabot ang gilid ng kanyang labi, brushing his finger over her lips after. Agad siyang nataranta at nailang. Ano yun? Mabilis siyang humawak sa gilid ng kanyang labi. Wala na, tinanggal ko na. Anito, at tipid na ngumiti. Thank you. Alanganing sagot niya. Hindi ito sumagot agad at tumitig lang sa kanya.
Amber, magkaibigan lang kami ni Hana. Alam mo naman yun, di ba? Kumurap-kurap siya. Bakit ba nito sinasabi yun sa kanya? Nakita ba ni Sebastian ang mga kilos niya kanina? Tuluyan nang namula ang kanyang pisngi. Oo naman. Sinabi mo na yun noon, di ba? He forced a smile. Just reminding you. Tumangaw ito. I'll wait for you downstairs. Anito, bago tuluyang lumabas ng silid. Matagal nang nakalabas si Sebastian, subalit nakatitig pa rin si Amber sa pinto. Kumakabog ang puso habang hawak ang kanyang labi na hinawakan nito. Malayo pa ba tayo? Habol ang hininga na tanong ni Amber kay Sebastian habang pinabagtas nilang isang trail na mapunong bahagi na iyon ang gubat na nakapaligid sa lake. Naisip niya na ang biyahe ay magiging madali lang, lalo na kapag nagmaneho sila ng bangka sa lawa. Akala nga niya magboboting na lang sila at hindi na mag-hiking. Ngunit nagbago ang lahat nang huminto sila sa isang maliit na pantalan na dumiretso sa landas sa kanilang tinatahak. Hindi bababa sa 10 minuto na silang naglalakad sa trail. At dahil hindi naman taga siya athletic type, hindi talaga kaya ng kanyang mga tuhod ang ganong kahabang lakaran. Lalo pa, at pataas ang terrain at marami ring nakausling mga ugat ng punong kahoy. Ilang minuto na lang, Amber. Ipinapangako ko sa iyo na magiging sulit ito. Ani Sebastian, habang patuloy pa rin sa paglalakad sa unahan niya. Lihim siyang napabuntong hininga at parang gusto na niyang magwala. Sa dinami-dami ng kamalasang inabot niya mula nang makilala niya si Sebastian, ang hiking na ata na ito ang tuluyang magpapalagot ng kanyang hininga. Kung yun ngang hagdan sa Gold Hotel, hindi na niya kanaya. Ano pa kayang isang buong trail sa bundok? Diyos ko! Lihim niyang reklamo, pero hindi siya makahinto sa paglalakad. Alam niyang hindi siya dapat huminto sa paglalakad. Maliban kung gusto niyang maiwang mag-isa sa gubat at maging hapunan ng mga wild animals, mumu at kung ano-ano pa mga elemento ng kagubatan. Lihim na siyang napapadyak. Humawak sa handal ng kanyang backpack at muling pinilit ang mga paa na humakbang. Kumbinsido na talaga si Amber. Si Sebastian ang malas sa kanyang buhay. Mula nung magkakilala sila, wala na itong ginawa kundi ilagay siya sa mga sitwasyon na hindi pa niya nararanasan kahit na kailan. Asus, pumayag ka naman. Hindi ka pinilit. Kontra ng isang bahagi ng kanyang isip. Minsan talaga, hindi rin maaasahan ng lohika niya. Balimbing. At saka, hindi naman taga-bukal sa loob niyang pagpayag sa mga naganap sa buhay ni Sebastian. Naipit lang talaga siya dahil sa mga kapestehan niya sa buhay. Para tuloy siyang naisumpa. Now, that she's thinking about it, tama rin pala taga yung albularyo at espiritista. Pag uwi niya, bibisita siya sa mga ito upang tuluyan ng maitaboy ang anumang kamalasan na kumapit sa kanya mula nung makilala niya si Sebastian. Nagpatuloy siya sa pagsunod kay Sebastian. Kahit na nangangawit ng kanyang mga paa kalalakad, hindi na siya ulit pa nagreklamo dahil baka lalo lang siyang mapagod. Kailangan niya ng enerhiya at lakas sa kung saang lupalop man ng gubat siya balak dalhin ng magaling na lalaki. Nandito na tayo. Anito maya-maya. Mabilis niyang sinuri ang lugar at ngumiwi pagkatapos. Paano? Wala namang espesyal sa kinatatayuan nila. Balot pa rin ang paligid ng mga nagtatayo ang mga puno at damo. Iba rin talaga minsan ang trip ng lalaking to. Hindi niya masabayan. At ang masaklap pa, wala na siyang energy para magreklamo. Ah, ganda! Mapakla niyang komento habang ipinapalibot ang mga mata sa lugar. Napangisi lang si Sebastian. Hindi dyan, sa taas. Anito bago tumingala. Ginaya niya ito at doon niya nakita ang isang treehouse na sinakop ang 3 magkakatabing puno na naroroon. Mukhang matibay ang pundasyon ng bahay. Mukhang pati iyon, ginastosan din ng mga Smith. Well, ano pa nga ba dapat niyang asahan? Bilyonaryo ng mga Smith. Let's go up! Ani Sebastian maya-maya at marahan pang hinila ang kamay niya patungo sa hagdan, nakakakbli sa likuran niya na isa sa mga puno. Wala na siyang nagawa pa
kundi ang sumunod dito. Nang tuluyan niyang marating ang ituktok niyon, agad siyang napanganga dahil ang treehouse hindi gawa sa kahoy ang mga dingding, kundi sa salamin. Napapalibutan ng makakapal na dingding na salamin ang treehouse na nagbibigay ng buong tanawin ng kagubatan at ng kulay pink na asul na lawa mula sa malayo. Ang tanawin ay makapigil hininga. Hindi pa siya nakakita ng ganoon. Umihip ang hangin at sabay-sabay na sumayaw ang mga puno sa salo na dulot niyon at agad tong nagbigay sa kanya ng mainit at masayang pakiramdam. Ang buong karanasan ay bago sa kanya. Moreso kapag hindi siya nature lover o ang tamang termino, hindi siya nabigyan ng luho upang maranasan ng kagandahan ng kalikasan noong bata pa siya dahil napilitan siyang lumaki ng maaga at magtrabaho para sa sarili. Minsan, kapag nasa field siya at gumagawa ng kwento, nasisilip niya ang kagandahan ng kalikasan sa mga mata ng mga taong ginagawa niya ng istorya. Ngunit, hindi siya nag-focus sa kahanga-hanga at kagandahan ng kalikasan. Hindi hanggang ngayon. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at iniunat ang kanyang mga braso habang hinahayaan niyang dumampi sa kanyang balikat ang malamig na hangin ng kagubatan. Lumawak ang kanyang mga labi sa isang matamis na ngiti nang bigla siyang nakaramdam ng kasiyahan. After being through some rough times lately, it was refreshing to be in one with nature that way. Gusto mo ba dito, Amber? Untag ni Sebastian sa kanya. Agad siyang nagmulat ng mata at nilingon ito. Oo naman, this is perfect. Aniya, bago muling bumaling sa tanawin na nasa kanyang harapan. Binigyan siya nito ng isang nahihiyang ngiti. I'm glad na nagustuhan mo dito. Naisip ko na pagkatapos ng lahat ng nangyari, you need to have a good memory of Lake. Tsaka, baka bumalik ulit tayo dito in the future. Anito, bago binuksan ang pinto, pinigil niya ang mapangiti sa sinabi nito. Minsan talaga, maayos din ang lalaking to. Iniisip ni Sebastian ang kanyang kapakanan kahit hindi masyadong halata. Sana lagi itong maayos at hindi nagsusungit. Dahil sigurado kung gagawin nito, baka makaraos siya sa susunod na 6 na buwang kasal nito ng nakangiti. Pinanood niya itong inaayos ang backpack nito sa loob ng treehouse. Let me have your bag. I need something in here. Kailangan nating pailawin ang lugar na to para ngayong gabi. Anito, napakurap si Amber. For the night? Matutulog tayo dito? Oo, Mrs. Amber Smith. We're staying for the night. The bed is ready. Pukaw ni Sebastian sa kanya habang nakaupo siya sa deck ng treehouse at pinagmamasdan ang langit na puno ng mga bituin. Lumingon siya at nakita niya itong naglalakad patungo sa kanya mula sa pintuan. Ang sabi ni Sebastian kanina matapos sila maghapunan, aayusin daw nito ang magiging higaan nila. Dahil kahit maluwag ang treehouse, iisa lang ang kwarto, kaya kailangan nila mag-share ng kama. Again, ito ang nag-volunteer na mag-ayos ng higaan dahil siya ang nagluto ng hapunan nila. Kung tutuusin, hindi naman siya nahirapan sa pagluluto dahil bukod sa puro instant food ang baon ni Sebastian, kumpleto sa amenities ang treehouse. Mayroon yung maayos na kitchen, running water, at kuryente from the solar panels on the roof. Ang sabi ni Sebastian, tiniyak ng mga lola't lola nito na walang magkukulang sa treehouse kung pupunta ito roon kung kailan niya gusto. Ang treehouse ay ginawa lang para kay Sebastian. Wala raw nakakaalam sa treehouse na iyon, kundi ito lang at ang lola't lola nito. Kung hindi pa siguro niya nakausap si Grandma Imelda kanina, baka isipin na naman niya na isa na naman yun sa mga kapritso nito. Pero hindi. Siniguro ng lola't lola ni Sebastian na mayroon tong lugar para sa sarili nito sa tuwing nahihirapan siya sa pagiging isang Smith. Sinigurado nilang may magandang lugar na tulad ng treehouse na yon bilang kanlungan ng kanilang apo. Malungkot siyang ngumiti na maalala niyang usapan nila ni Grandma Imelda kanina. Siguro, kung mayaman din sila, hinanda rin siya ng mama niya sa buhay ng pag-iisa.
Pero lumaki siyang kapos sa kayamanan. Halos isang kahig isang tuka. Ngunit marami siyang natutunan. At kung hindi dahil sa mga pinagdaanan niya, hindi siya magiging malakas na babae ngayon. Penny, for your thoughts? Pukaw ni Sebastian sa kanya at tumayo pa sa tabi niya. Ngumiti lang siya bago tumingala. I'm just enjoying the view. Gaano ka kadalas pumunta dito? Aniya rito. Hindi madalas, pero ang huling pagpunta ko rito ay noong nalaman ko naghihingalo na si Lola. Ilang araw ako magulo ang isipan. Mabagal tong bumuntong hininga at tumingin sa langit na puno ng mga bituin. Pumupunta lang ako dito kapag kailangan ko mag-isip. She turned to him. Bakit mo ako dinala dito kung gusto mo pala mag-isip? Ngumiti lang ang lalaki. This time, wala ko dito para mag-isip. Gaya ng sinabi ko, gusto ko magkaroon ka ng magandang alaala sa Lake Amber. She amusedly watched as Jim Adam's apple rolled on his throat. Lalo siyang nakumbinsi na kahit saang anggulo talaga, walang patapon sa lalaking ito. Pero ang nakakatuwa talaga dito ay hindi pa niya nakitang ganon ka-relax si Sebastian mula nung magkakilala sila. In that treehouse, he was really in his zone, at home. Thank you for taking me to your secret place. Lumingon to sa kanya at ngumiti. Asawa na kita ngayon. Dapat alam mo man lang kung saan ako hahanapin kung sakali magdesisyon akong umalis mula sa radar sa susunod na 6 na buwan. Umayos ka nga. Gagawin niyo pa akong tagahanap na nawawalang heredero? Napairap na sabi niya dito. Sabi ko kung sakali, wala namang masama kung prepared. Prepared? Muling bumalik ang isip niya sa lola nito. Do you know what to do when Grandma Imelda would? Hindi niya itinuloy ang gustong sabihin. Alam niya sa puntong ito, hindi na may iwasan ang pagpanaw ni Lola Imelda. But she just doesn't have the heart to say it. Mahal na mahal ka ng lola mo, Sebastian. Pag-iiba niya sa usapan. I know. Ginawa ni Lola at Lola ang lahat ng hindi ginawa ng mga magulang ko. Mabagal na buntong hininga ang pinakawala nito at nanahimik sandali. Sorry sa ginawa ng daddy ko. Sorry sa pagkaladkad ko sa iyo sa gulo ng pamilya ko, Amber. I should be better. Lumingon ito sa kanya at nagtama ang kanilang mga mata. Hey, you standing up for me is more than enough. We're in this together for the next 6 months, right? Hindi ito sumagot. Tumitig lang sa kanya bago tumarahang umiling at ngumiti. Bakit? Ani ako rito. Iniisip ko lang kung saan natutong lumaban si Bianca. Dahil noon ay palagi itong pushover at iyakin yung mga bata pa kami. Maybe she learned a thing or two from you. Compliment ba yon? Kung oo, salamat. Natatawang umpisa niya. Laking realize ako, di ba? Ang survival ay hindi lamang isang pangangailangan para sa akin. Ito'y isang paraan ng pamumuhay. Pero kailangan kitang bigyan ng babala. Sa susunod na api-apihin pa ako ng tatay mo o ng mga katulong nyo, hindi ko may papangakong hindi na ako sasagot. I'm just human and I can only take so much. Ngumisi lang si Sebastian. Warning-headed Mrs. Smith? Anito, bago muling ibinalik ang tingin sa langit. They began to talk about other things, trivial things, and talking with him before easier, relaxing. Bigla niyang nakalimutan ng sarili niyang problema habang nakikipag-usap sa lalaki. At talagang nakakatuwa siya, and she really find it's amusing. Maya-maya pa may naalala si Amber. What happened to that guy at the party? Idinamanda ko si Callum at ang kanyang mga magulang ay hindi na magkakaroon ng negosyo sa amin kailanman. Kumurap siya at yumuko. Inabot ni Sebastian ang kanyang mga pisngi at marahang tinaas ang kanyang muka. Hey, wag kang mag-guilty, Amber. Mas deserve yan ng lalaking yon. Iyon na makukuha niya sa hindi paggalang sa asawa ko. Anito sa kanya. Sinubukan niya magsalita. Pero naulap na naman ang isip niya sa lapit ni Sebastian. His gray eyes were holding her captive.
As if taking her will away from her, bigla niyang naramdaman ng simoy ng hangin sa paligid nila. Nawala ang malamig na hangin ng gabi at ang kalmadong nakapalibot sa kanya. Nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso dahil sa emosyong nararamdaman niya. She was so lost in his eyes, and the urge to just grab and kiss him was too strong. It scared her. At gayon pa man, hindi niya sinubukang umiwas ng tingin. Hindi niya sinubukang kumawala. Hindi niya kaya. Amber? Mahina nitong tawag dito bago sinimulang ibaba ang muka patungo sa kanyang labi. Kusa niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Finally surrendering to his will. Pero bago pa mamailapit ni Sebastian ang labi nito sa labi niya, biglang tumunog ang cellphone nito. Agad na tumama sa kanilang dalawa ang realisasyon. Agad silang bumitiw sa isa't isa at nagmamadaling umiwas ng tingin. Maybe it's Trayton, ani Sebastian bago nagmamadaling tumayo at kinuha sa bulsa nito ang cellphone niya. Siya naman ay tumayo na rin at nagmamadaling pumasok sa treehouse bago dumiretso sa kwarto. Once inside, agad niyang isinara ang pinto bago nanghihinang sumandal sa dahon niyon. Bumibilis pa rin ang tibok ng kanyang puso at nalulunod pa rin sa kalituhan ng kanyang isip. Alam niya magtatagal sila ng ganoon. Anong nangyari kanina? Tanong niya sa sarili. Muntik na ba sila maghalikan ni Sebastian? Intentionally? Oh my God, hindi siya sigurado kung ano nangyayari. Ngunit ang sigurado siya ay she's so doomed. Napaigtad pa si Amber nang may kumatok sa pinto. Nagmamadali niya yung binuksan, and she was met by Sebastian's calm and steady face. Malayong malayo yun sa itsura niyang namumula, nalilito at natataranta. Trayton said that he needs me in Manila. ASAP. We are flying home tomorrow. Formal na sabi nito. Wala sa sarili siyang tumango. Pinanood niya tong pumasok sa silid bago humiga sa kama. Pero sa ngayon, matutulog muna tayo, Amber. Without second thoughts, kalmado siya naglakad sa ibabaw ng kama at nahiga. Humiga siya roon na parang robot. Pigil ang galaw pati ang paghinga. Paano? Panay pa rin ang pagkabog ng puso niya. At kahit na anong gawin niya, hindi niya mapigilan, lalo at naguguluhan pa rin siya sa mga pangyayari. Maya-maya pa, hinawakan ni Sebastian ang kanyang kamay. Relax, Amber. Wala akong gagawin. Matutulog lang tayo, promise. Nito. Hindi niya alam kung anong kapangyarihan ang meron sa kamay ni Sebastian. Subalit agad na umayo sa wisyo niya pagkatapos ito magsalita. Bumagal na rin ang paggabog ng kanyang puso. Ilang sandali pa, tuluyan na siyang kumalma. Good night, Amber. Good night din. Sagot niya bago pinilit ni ipikit ang mga mata. Ilang sandali pa at sa wakas ay nakatulog na silang dalawa. Isa yon sa pinakamasarap na tulog niya sa ilang sandali. Higit pa dahil pagising ni Amber ay hawak pa rin ni Sebastian ang kanyang kamay.